Katulad nga po mga idol ng napag-usapan natin isang araw ang nakakalipas mula nang magtamo si Tyrese Haliburton ng Achilles injury, agad nga itong sumailalim sa isang operasyon para maayos ang kalagayan at kasabay niya na nagbigay rin naman si Haliburton ng mensahe sa kanyang mga fans sa social media kung saan pinasalamatan nga po niya dito ang lahat ng sumusuporta sa Indiana Pacers. Nagsorry rin naman ito sa lahat ng kanyang mga fans na nabigon sila matapos matalo. Matapang rin naman itong sinabi na hindi nga siya nagsisisi sa paglalaro sa Game 7 kahit alam niyang sa umpisa pa lang posible na mangyari ang ganitong senaryo. Wala rin naman dito ni isa mang pinagsisisihan na gayong kung mabibigyan nga daw siya ng pangalawang pagkakataon na gagawin niya itong muli para sa kanyang prangkisa. Humingi rin naman ito ng kaunting paumanhin since mawawala siya ng matagal na panahon, ngunit pinapangako niya na gagamitin niya ito para mapalakas at mapa-improve ang kanyang galaw at performance sa kanyang pagbabalik team. Samantala, napakadaling ang kumalat sa social media ang balita na ang Los Angeles Lakers na ang pinaka-nangungunang team na posibleng makakuha kay Bam Adebayo sa isang trade mula sa Miami Heat. Dahil nga nabigo muli ang front office ng Miami na makuha si Durant, gagawa nga sila ng ibang paraan para maisaayos ang future ng team. And since hindi na nila kaya pang maging competitive sa susunod na taon, maaari nga pong mag-rebuild na lamang ito kung saan plano nila ditong i-trade ang mga natitirang key player kagaya ni Bam Adebayo. Hindi rin naman sila mahihirapan sa pag-trade sa kanya sa dami ng mga teams na interesado dito. Maaari rin naman nila itong ibigay sa Los Angeles Lakers na matagal nang gustong makuha si Bam para kay LeBron at Luka. Ayon sa balita, hindi nga daw malulugi ang Miami kung ipapabigay nila si Adebayo sa Lakers dahil pinag-iisipan nga nila Pelinka gamitin bilang kapalit si Austin Reeves at Dalton Knecht. Magkakaroon silang dalawa ng negosasyon sa pagitan ni Reeves at Bam sa susunod na linggo at kapag nagkasundo, hindi malabo na maisakatuparan nila ito sa unang buwan ng off-season. Sa kabilang banda, nagkaroon nga sana ang Boston Celtics ng napakalaking tsansang madepensahan ng titulo. Isa rin naman sana sila sa mga teams na nasa itaas ng standing, sadyang may ilang mga pagkakamali ang team, kaya sila nalaglag. Ito ay ang pagbaba ng motibasyon na makuha ang kanilang back-to-back championship. Halos lahat ng mga manlalaro bigla ng lamya at nabagot sa kampanya ng sinabayan pa ng injury ni Jason Tatum. Kaya dahil sa nagawang pagkakamali ng Celtics sa pagkakaroon na syempre ng napakalalaking bayarin next year, no choice sila kundi simulan ng pagbuwag sa championship lineup na inumpisahan nila kay Jrue Holiday na itrenade papunta sa Portland Trail Blazers. Bukod dyan, pinag-iisipin na rin naman ng team na mag-trade ng ilan sa mga key player na merong malaking kontrata na hanggang sa tuluyang bumaba ang bayarin next season nang hindi na napapahina ng husto ang kanilang lineup. Kaya expect na nga ninyo na gagawa ng malaking trade ang Boston Celtics sa mga susunod na linggo.